Yo, Rap Lines, Dalumat, dito tayo sa Noise Control Studio sa Marikina City. Magiging naman para sa susunod na batang ng gabi. Shoutout sa Hype Manila, Yan Linya, with those floating, Unhinged, Pray for Us, Breathing Near Me. Siyempre. Yo, nabisa na natin sa kanan ko, representing Blooming Treat, Santa Cruz, Manila. Magingay para kay Top. Ang buhay natin ay sadyang mapaglaro. Mahirap malaman kung sinong totoo. Always think twice, mag-ingat palagi. Walang magliligtas sa'yo kundi ang iyong sarili. Kahit may Masayang squad sa mga trabaho ko sinapupunta. Especially kay Nico, yan, galing pa ng Pampanga. Thank you. Yon, sa kaliwa ko, representing Calamba, Laguna. Magingay para kay G's Manson. Mga tulongges, tahimik lang palagi sa mga ganap. Pero may ilan na nga rin na nagtatawag. Nakakarindi na pasarin at paghahanap. Uwes mabibigyang pasarin na siyang tatatak. Ayun, panalo si G's ng toss coin. Pinili niya mauna si Top. First round para kay Top. Dalumat. Tanginan to. Okay, sige. Tanginan to, Rap Lines at Kagaguan event, perfect attendance. Hoy, hindi ka commendable, hindi ka appendance. Boy, hindi ako tumodo sa'yo. Pare Pex man, para kang red carpet sa comeback ko. Kinailangan lang kita para meron akong magandang entrance. Rap Lines game? Yeah! Okay, kamusta Rap Lines? Siya nga pala si Maximus Pasqua, aka G's Manson. G's, Tamod, tapos Charles Manson, o common. Si Charles Manson yung tinuturing na mastermind sa pagpatay ng pamilya Tate at La Blanca, na kung saan ang inutusan sa patayan ay 5 kabataan. Age ranges from 18 to 21 years old, ayon sa storya na kung saan pinatay si Sharon Tate na malapit ang maging ganap na ina. Kasama ang pamilya niya, tapos sumunod ang pamilya La Blanca. Anong motibo nila? Wala lang, gusto lang pumatay ng mga putang ina. Kaya bakit Charles Manson? Gusto pumatay ng walang pinaglalaban? Pwes isusunod kita sa anak ni Sharon Tate. Papatayin kita habang wala ka pang pangalan. Ha? Habang wala ka pang pangalan. At ako nga po pala si Tuff sa mga di nakakakilala. Huling battle ko dito 7 years ago sa mga di nakakaalala. At kaya ako bumalik kasi yung galawan ng Rap Lines nakakaalarma. Dati puro kami hip-hop, ngayon puro realista na. Gago. Wala naman akong pakialam sa pagiging rallyista mo. Kaso pag may battle yung tropa nyong rallyista, pinagtutulungan nyo. Tangina nyo, rap battle to. Umalis kayo dito. Kalahati ng rounds tungkol sa pag-aaklas tapos nakakakuha pa ng boto. Mga bobo. Santana versus Sati. Si Sati, tropa nila para lang malinaw. Si Sati pa rin yung nanalo kahit yung bars na hallucinate, ibalakid ay inagaw. Galit na galit kayo sa gobyerno sa usaping politics, ang hilig nyong sumapaw, bumuboto rin naman kayo ng magnanakaw. Ha? Ang bobobo na ng mga MC ngayon. Tangina yung mga crazy bitch. Yung numero 1 tournament, ginagawa niyong politics. Kinukulat ko lahat ng baguhan na bias. Tangina nyo layas. Dapat yung, pag yung suntok hindi tumatama sa kalaban, dapat yung puntos tagpas. Kasi battle rap to. Dapat yung suntok diretso sa kalaban. Hindi yung puro lang tugma tapos hindi naman tinatamaan yung kalaban. Sa battle rap, ang tugmaan ay isa lamang kasangkapan. In short, hindi ka bagay sa boxing kung isa lang yung gloves mong tangan-tangan. Dapat dalawa, may shorts, may shoes, at marami pang iba. Di ka bagay itapat sa akin, mahina ka pa. Isa pa lang skill mo, o kulang ka pa, o isa pa lang skill mo, ako namimigay na. Yung dalawa mong panalo, dahil nag-choke or stutter yung kalaban mo. Yung dalawa kong panalo, ako yung nag-choke or stutter sa laban ko. Tapos yung huling battle ko dito, 7 years ago. Di mo ba napagtanto na ang katapat lang ng pinakamagaling na ikaw ay yung kinakalawang na ako? Tay, first round para kay G's Manson. Papatayin niya raw ako na walang pangalan. Tangina mo, ikaw na nga, napakatangin ng tong hangal. Ikaw na nga yung nagsabi, ako si Maximus Pascual. Walang pangalan. Taboy. Hindi nagme-make sense yung bars. Tapos sinasabi pa na, at tatas, pati yung pagboto ko kay Sati, ginagawa pa niyang bars. Hindi sana ikaw yung nag-judge. Ang layo ng rhyme, mali yun, di ako yun. Di ako yun! Hindi na may sumapi na iba, sorry. Noise control may bumulong. Nax! Guys, palakpakan! Comeback! Siya nga pala ay nagbabalik kahit walang naghahanap. Ako rin naman, I'm back na parang humiga sa banig kasi may mga linyang tatatak. At kaya ba ang pamagat ng event ay dalumat
kamo para ipagtapat ang mga lumat bago? Mas matanda ka. So dapat na bang sa'yo magmano? Gen Z ako. At sa yung old school utak, salungat niya ako. Tanginan to. Salungat niya ako. Tanginan to. Lumaban ulit porket tumanda't lumaki na siya. Matanda ka na. So dapat alam mo na nga yung kasabihan eh. Napapunta pa lang ako, ba't bumalik ka pa? Bumalik ka pa? Ganyan na ganyan yung mga alumni na... Ganyan na ganyan yung mga alumni na feeling kinakul nila yung pagbalik nila sa dati nilang school. Relate? Feeling cool. Tangina. Kinakul. Move on. Grow up. Tangina, immature. Kasi di ba dapat sa ganyan, kasi di ba dapat tinatawag na dad, ganyang edad. At dapat na rin mapakasal. At dapat na rin makasal. Kaso hindi, ikaw pa rin ay nangangarap sa battle rap pagkat ikaw ay nasakal. Pagkat ikay nasakal. Pagkat ikay nasakal. Oh, pinasakto tayo no. Pagkat ikay nasakal. Pagkat ikay... putang ina mo. Pagkat ikay nasakal. Okay. Pagkat ikay Tayo. Putang ina mo. Type, sa'yo na, para kay Top. Okay. Ayos niya. Okay, game. Tangina. Sino nakapanood dito nung laban niya kila Saint Ice at Santana? Sa YouTube. Ganito yung intro nila. Skills ay todo to be the greatest. Gis sa lobo na parang safe sex. Nax, ang ina ano yun? Para ma-wordplay mo yung safe sex, sinabi mo yun. Inamin mo na pinasok mo yung titi mo kay lobo. Ang bobo mo dun. Isa pa, lumit ang bilang parang mat na nag-simplify. Unti-unti nang nawawala na parang Bini Hype. Simplify, Bini Hype. O sige, pagbigyan natin kahit pilit yung tugma. Yung mga makakagets lang neto yung may alam sa matematika. 24/12 simplify equals 2 or dalawa. O di ba? Di porket nagbago ng numbers, nabawasan na ng halaga. Simplify nga eh. Simplify. Pinasimple lang, tang ina ka. Ayun na, pinaliwanag ko sa'yo ng simple ha. Isa pa, trajectory nagbago. Parang binaliktad na 69. Di na masakyan ng tao na parang jeepney strike. 69. Jeepney strike. O sige, pagbigyan ulit natin kahit pilit yung tugma. Pero yung trajectory nagbago, parang binaliktad na 69. Ano yun ha? Tanginan to, pilit yung mga rhymings, binibigkas mo lang ng baluktot. Walang alam sa mathematics, sobrang nakakalungkot. Yung 69, di ma-imagine, wag nang magpalusot. Pinatunayan mo lang sa amin, walang alam sa kantot. O wala kang alam sa kantot. Halata naman. Si Kiyaro may chikinini sa leeg, sa'yo naman an-an. Diyan sa mga tugma mo, wag mo akong paandaran kasi paandar ko pang patayan parang karo sa daan. Yung mga buboto sa'yo, manipis ang isip. Pero para sa matatalino, bistado ang yung gimmick. Walang takas sa alpha kahit malikot ang paa mo. Kahit na sinabi, panibitrum na para kang bato. Hoy Robin, Padilla, bata mo ba to? Pues dito, Senado walang takas ang bato. Hoy Maximus Pasqua, kamusta na yung laban niya kala Saint Ice at Santana? Nax, 42k views na sila. 42k na yung nakakita ng katangahan nila. May patalon-talon pa. Akala mo talaga may dating. Sa sobrang bobo nyo, nagmukhang magaling yung di naman talaga magaling. Si Maximus Pasqua, nag-aral sa Little Jesus Learning Center. Take note ha. Pero bigla siya naging atheist dun sa laban nila ni Saint Ice at Santana. Para saan? Para saan? Para masabi lang nila na wala na silang sinasambang santo at santa. King ina. Una sa lahat, yung atheist, walang sinasambang santo at santa, gasgas na yan. Tapos ginawa mo pang ender sa round 1, tangina naman, wala kang paninindigan sa iyong pinagmulan para lang maharap ang kasalukuyan, tinalikuran ang nakaraan. Tapos sabi niya kay Kiyaro, bakit ko naman i-compare sarili ko sa bakla? Tapos biglang bawi bigla. Tanginan to, walang isang salita. O wala kang isang salita. Puro ka lang tugma. Pare ang wak nun. Maximus Pasqua, yung tugmaan, bare minimum lang sa ating organisasyon. Nakakulong siya sa tugma, wala nang ibang ambisyon. Siya lang yung kilala kong nakakulong pero walang conviction. Tayo.
Oo, nakalaban namin sila Saint Ice na malalakas. Pero wag ka dito mag-angas. Tangina, wala akong respeto sa mga hindi pa nare-review ni Batas. Saka, flex yun. Ilan dito yung mga na-review na ni Batas? Yabang mo, tangina nito yun. Ikaw na. Ano pa sinabi mo? Ayun, yung pinasok ko rin titi ko kay Lobo Guy. Tangin ang line niyan. Ano naman? Tangin mo, Pride Month. Ano ba? Sinasabi niya. Ito. Napansin ko lang nung round 1 at 2. Nabasa ko na ang kanyang papel. Sinasabi niya yung Maximus Pasqua. Maximus Pasqua yung pangalan ko. So, alam ko na yung spoiler, alam ko na yung punchline niya mamaya. Sa kanya palang ibibigay yung L. Oops, spoiler! Bawi mo na round 3 mo. Ano? Okay, game na. Round 2. T-O-U-P-H. Toph? O Taupe? Tough? Top? The fuck? Isa tong MCing wak pangalan. Top ka? Pero mali yung spelling. Katangahan. Pwes ako yung mabait na guro. At sa checking, hahayaan. Kasi kahit wrong spelling, tatamaan. Tanginang yan. Pangalan niya ay Tough. Tapos boses Kike. Tangina, ganyang boses. Yung tipong magpapabayad para makasubo, tite. Pero wala namang mali dun. Pride man nga eh. Tite. Huwag kang magyabang. Kawawa sa akin to. At huwag kang magyabang. Kawawa sa akin to. Pagkat babasahin ko hanggang sa wala nang hangin to. Wala nang hangin to. Hanggang sa wala nang hangin to. Okay nang wala nang hangin to. Wala nang hangin to. Wala nang hangin kasi wala nang hangin to. No. Kasunod para kay Top. Ang dami niyang rebat na sulat. Di na ako nagulat. Ganun talaga kapag mahina yung sulat. Okay, round 3 game. Game. Tanginan to. May Maximus Pasqua. Tanginan mo, mahiya ka. Siya lang daw nagra-rap sa rap lines. Pagay kayo nun ha. Tanginan. Tapos bigla niyang sabi niya sa laban niya sila Saint Ice at Santana. Bagamat magkalaban, dapat palakpakan ang lahat sa last line sapagkat ang talagang mga nagra-rap ay nasa rap lines. Ang lupit. Lupit mo sumipsip. For the sake of fame and validation, kung ano-ano na lang sinasabi niya. Alam niya na rin kasi hindi sila mananalo eh, kaya sila Saint Ice, hinila na lang nila pababa. Kung si Keyaro yung macho na bakla, ikaw mas masahol ka. Typical Filipino stupid shit mata, pobreng talangka. Naglaban yung 4 na aminadong performative nila. Ang lalaking yung kahihiyan. Tama nga si Sendlo, panahon to ng katangahan. Tangina ng batch nyo, nakakahiya na. Kung ano-ano na lang sinasabi para sa validation ng masa. Mga battle rapper na performative male. Talagang pambihira. Parang tomboy na may amnesia, ngayon lang kayo nakakita. Alam mo, ang mga tunay na battle rapper, hindi naghahabol sa EA. Ang mga tunay na battle rapper, mga tough dogs at alpha. Hoy Maximus Pasqua, yung galawan mo sa larangan masyadong desperado. Tugmaan ng magarbo pero walang pinupunto. Hindi bagay sa'yo to gago, masyado ka pang maamo habang lahat naman ng gawa ko at diretso pagmumukha mo. Hoy Maximus Pasqua, yung mga humahanga sa gawa ko mga intelihente, yung mga humahanga sa tugma mo mga ignorante. Hindi porket nag-i-English, matalino na. Trabaho namin sa BPO, araw-araw namin yung ginagawa. Hoy Maximus Pasqua,
Pag pangit boses mo, humahanga ka sa singer. Pag matigas katawan mo, humahanga ka sa dancer. O, baka di mo pa rin na-gets kung ano yung multing kasunod. Yung mga humahanga lang sa'yo, yung sa mga English ay bugok. Oy, Maximus Pasqua, tangina mo, sobrang bobo ka. Sa sobrang bobo mo, nagbenta ka ng kidney kahit di mo kailangan ng pera. Oy, Maximus Pasqua, kulang ka sa karuga ng iyong nanay at tatay. Di ka lumaking dukha pero walang umalalay. Si Maximus Pasqua, ang mahalagang patunay na di porket may pera ka, masaya ka sa buhay. At sige, na-predict mo na kung ano yung N na yun. Pero tandaan mo, talo ka pa rin 2 rounds tanga. Kasi nag-choke ka. Pero eto pa, kaya ako lang naman pinaglaruan yung pangalan mo kasi hindi bagay sa yung Maximus Pascual. Total lagi ka nakapolo, dapat Polo Pascual. O kaya naman, Blaise Pascal, yung nag-imbento ng Calview, ay hindi pala bagay kasi wala ka namang value. Papa Pascal man o Pascual, it doesn't matter, fuck you. Because after this battle, they will forget about you. Dahil last round, Gis Manson. Round 3 na. Dalitan pa ba ako game? Ako'y nawalan na nga ng gutom at sa paghahanda, palpak. At kaya naman, ang sumalubong ay pagkadapat laglag. Pagkat nabadibag kay Plasis, nabadibag kay Uno Mas, nagpabaya at nagkalat. At natalo nga rin kay LJ na nakatodo. Talagang napaka saklap. Kaso kung kailan nasa rock bottom, tsaka panapadpad sa top, ironic ng ganap, tayo pinagharap. Ako na tila, pababa na ang antas, inabot lang ang top, na to na hindi naman nasa taas. Partida pa nga, hindi pa pang A-game dalang lyrics, pero classic pa rin naman ang play kapag BGs. A, B, C, this ain't para mga chokes at stumbles that I did mapatawad. Pero di ba, this just shows na ang taong creative mas makalat. But na, fuck that. Hahayaan lang kita mainis, men. Pagkakalat ay igigiit. Kasi kung performance ko pa ay lilinisin, kasama ka sa maliligpit. Liligpit. Shit! Tayo ka lamang na kung aking tapakan, saka ka lang makadidikit. At magmamarka lamang yan sa larangan kapag yan ay naging igit. Marka, igit. But, mabubura yan pagkat nauulanan na para bang nagbibidet. Oops! Bidet. Pero tawag ko bidet. Mali ba? Oo. Parang comeback mo, pilit. At parang labang to, lintik. Kasi nakaranas ako ng creative block. Kaso malas mo, pre. Tong bloke ay iampas sa'yo until head is cracked. At hahampasin. Kahit dumungis. Hanggang mapiga sa'yo ang hinahanap kong creative juices. Multimedia artist to, bitch. Kaya nga MMA bars. MMA bars, bitch. MMA. Ah, shit. MMA. Ah, shit. MMA. Ah, shit. Ah. Anyway. Ako'y di basta nag-choke dahil di handa. Di ba nga MMA? Kaya nga pag-choke aking ginawa. At hindi ako nakalimot. Alalahanin nyo. Sa una't pangalawang ikot, ako'y napahinto sa pagkat ika'y nasakal. Wala nang hangin to. Ako nga yung wala nasabi na matagal habang siya strangled ko. At mas lalo pang hihigita at mas lalo pang hihigpitan ng hold hanggang siya'y mag-pass out. Kanina pa binibigyan ng choke, kaya nga yan top out. Top out? Ano? Ikaw ngayon ay nadali. Kita naman na he's finished. Ako nga yung wala nasabi. 3 rounds, patay ka sa ellipsis. Up! Lakas! Pahabol!
Oo, partida na. Hindi na ako nagsalita masyado. May tutugtog pa kasi mo. Pututug. Ulit. Partida, hindi na ako nagsalita masyado. Tutugtog pa kasi kami bukas sa Kwago. Takits. At hindi na ako masyado sumigaw sa round 1 at 2. At ikaw ay pinagmukhang bobo, tol. Tinamaan ko lang yung volume. Kasi nga nasa noise control. Time na nga. Time! Magiging para kay G's Manson tsaka kay... Yo, Rap Lines, The Lumat! Dito pa rin tayo sa Noise Control sa Marikina City. Magiging ulit para kay Top tsaka kay G's Manson. Isa pang beses. Yun, ang boto ng kurado. 4-1 para kay G's Manson. Ayun, shoutout lang sa mga tropa ko, Intrepid Squad. So, wala, naman ako. Ayun, shoutout kay G's Manson, gawin na country niya, nag-save siya sa country tsaka isa. So, shoutout ko lang pala yung mga tropa ko, sila Riggs, Arvin, sila Ray, Melvin, Windsor, tsaka Windsor. Salamat sa support. Yo, maraming salamat sa mga tropang pumunta, saka sa mga sumuporta mula pa lang ng paghahanda ko sa GF ko. I love you. Ellipsis anniversary 1 year. Tangin mo lobo kayo, wala dito. Pinanis ko yung crowd ko. Yo, ako lang yata yung bumoto kay Tom. Sobrang lupit ng third round ni G's Manson. Pero parang sa akin per round kasi yung boto ko. So round 1 and 2 kay Top, round 3 kita-kita naman kay G's Manson yun. Sobrang laking risk yung ginawa niya pero sobrang lupit din yung ginawa. First time makakita na gano'n. So 1-2 kay Top, 3-8 kay G's Manson. Yun lang. Sa akin, naging decision ko doon, to be brutally honest, ito yung parang naging patahan. Si G's, marami kang makikita kay G's sa stumbles, na party pa ng setup. Habang makikita mo naman kay Top, pre. Ito kasi, mahalaga kasi yung elemento ng battle rap, yung how you make your punches land. So, ibig sabihin, yung projection at conviction, mahalaga yun eh. At hindi na iparamdam sa akin ni Top yung mga suntok na inaasahan ko. So ngayon, anong nangyari nun? Concept versus concept. Kasi naging obvious, bago sabihin ni G's, naging obvious na sa amin yung concept ng nila, yung concept ni Top. So inaantay natin paano lalagpak yun. And then, narebat siya sa freestyle setup ni G's. Ngayon, third round ni G's, doon na pumasok yung sobrang overpowering na round 3. Pati yung how creatively na na-setup yung fake choke na yun. Though pwede nilang sabihin na parang hako po yung kay Rayon, pero ang pinagkaiba kasi nag-split pa rin si G's ng ilang linya niya. Almost half ng round yun na-split niya kada round at nag-pay off yun ng maayos. So yun, G's. Yo, 2DZ. Binoto ko si G's. Explain ko lang na maayos. Pwedeng round 1, round 2 kay Top. Pero yung round 2 or round 1 pa lang kasi na-check na ni G's yung setup ni Top na Maximus Pasqua. Tapos yung L, parang hindi na nag-pay off yun. Kung usapang pay off or kung usapang ano ba yung magme-make sense, nag-make sense yung nagawa ni G's nung round 3, tsaka tambak talaga si Top doon. So, round 1, round 2, konti siguro na Top, pero yung tambak na ginawa ni G's nung round 3 is kaya nang ma-overtake nun yung naunang dalawang round si Top. So, boto ko G's at kaya ko yung panindigan, G's man. Sa akin, binoto ko si G's Manson. Para sa akin, naging matter siya ng pagandahan ng konsepto. Kung kanino konsepto yung mas nilito. Kung pag pinanood niyo yung battle, masasabi mo na ang konti ng binabato na linya ni G's kada rounds. Pero anong mapansin mo, mga rebat na malalakas yun. Tapos magandang setup siya papunta dun sa concept na kung ano yung gusto niyang buuin. Samantalang sa kite pop naman para sa akin malayo pa lang makikita mo na. Kaya pag napanood niyo yung battle, makikita niyo nagkontahan sila ng concept. So mas nagustuhan ko concept ni G's Manson. G's. Sinag, Kwagaguan, Banghayan, Tabak. Ayun, binoto ko si G's Manson. So yung bago ko masimulan yung judging at i-explain, gusto kong sabihin na yung battle rap ay subjective. Subjective siya na art form. So
syempre, batay sa papaano ko siya ginudge. Hindi siya pwedeng i-judge ng per round. Kumbaga, magaganda yung mga naging rebuttals ni G's. Tapos parang naging halos half of the round yung nai-speak niya dun sa dalawang round na parang nag-fake choke siya. Tapos yung yung kalaban naman niya, bukod sa medyo kulang yung magaganda sana yung mga sulat niya, pero parang nakukulangan ako sa conviction at kung yung delivery din, medyo laylay yung delivery, so hindi talaga tumatama yung yung mga punches niya. Tapos hindi mo siya yung ganong klaseng laban, hindi mo siya pwedeng i-judge ng ng per punch kung sino mas maraming nasot. Kasi mawawalan ng saysay yung creativity nung kabilang pani. So para sa akin, mas nagustuhan ko paano tinahi ni G's yung buong 3 rounds niya. Tapos sobrang laking risk nun na tinaya niya. Tapos nag-payoff siya. Yun yung malaking factor doon. Tapos ang laking factor din talaga nung pagkakapredict ng ender. Kasi parang nabura yung buong round 3 na predict niya yung kung ano yung magiging ender. Pero props pa rin dun sa kay kasi pangalan niya? Si Tuff. Props pa rin kay Tuff na binago niya through freestyle. Pero dahil sinabi niya na yun yung ender niya. Parang feeling ko dapat din niya na sinabi na nahulaan yung ender niya. Kaya niya naman palang baguhin ng freestyle. So yun, mas yun lang. G's Manson, mas nagustuhan ko yung creativity tapos yung freeze niya. Tapos nag-pay off kasi yun. So G's Manson.